Hindi ako karapat-dapat. Mapagpalang araw ng Lunes, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Cornelio at San Cipriano, mga martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Matapos ang pagtuturo ni Jesus sa mga tao, pumasok siya sa Capernaum. May isang kapitan na may katulong na naghihingalo at pinahahalagahan niya ito. Pagkarinig niya tungkol kay Jesus, nagpapunta siya sa kanya ng mga matatanda ng mga Hudyo para pakiusapang pumunta at pagalingin ang kanyang katulong. Pagdating ng mga ito kay Jesus, taimtim nila siyang pinakiusapan. Marapat lamang na pagpigyan mo siya. Mahal nga niya ang ating bayan at siya ang nagpatayo ng aming sinagoga. Kaya kasama nilang pumunta si Jesus. Nang hindi na siya kalayuan sa bahay, nagpapunta naman sa kanya ng mga kaibigan ang kapitan para sabihin, Ginoo, huwag ka nang magawala pa. Hindi nga siguro ako karapat-dapat para tumuloy ka sa aking bahay. Kaya hindi ko man lamang inakalang nararapat akong lumapit sa iyo. Magutos ka lang at gagaling na ang aking katulong. Mababa nga lang ang ranggo ko pero may mga sundalo sa ilalim ko. At kung iuutos ko sa isa, umalis ka, umaalis siya. At sa iba naman, halika, at pumaparito siya. At pag sinabi kong gawin mo ito sa aking katulong, ginawa nga niya ito. Humanga si Jesus pagkarinig niya nito. Lumingon siya sa mga sumusunod sa kanya at sinabi, Sinasabi ko sa inyo, sa Israel may hindi ko natagpuan ang ganitong pananalig. At nang magbalik sa bahay ang mga sinugo, natagpuan nilang magaling na ang katulong. Ang pinuno ng mga Hudyo na nakiusap kay Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin ng senturyon ay kinukumbinsi si Jesus na karapat-dapat lang na pagbigyan niya ang kapitan dahil mahal nito ang bansa nila at nagpatayo pa ito ng sinagoga para sa kanila. Lumapit sila kay Jesus na ang pinapahalagan at pinupuri ay ang nagawa ng kapitan o ng senturyon. Pero iba ang disposisyon ng senturyon. Una, may malalim na paniniwala siya na mapapagaling ni Jesus ang kanyang alipin. At pangalawa, ang kababaang loob na sabihin na hindi po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita lamang po kayo at gagaling na ang aking alipin. Kaya't namangha si Jesus sa pananampalataya at kababaang loob ng senturyon at pinagalingan niya ang alipin. Siguro, tinanong na rin natin si Jesus nang tayo ay magkasakit o may nangyaring di maganda sa atin ng ganito. Bakit ako pa, Panginoon? Mabuti naman akong tao. Ang nakasentro sa ating tanong ay, ako. Gayahin kaya natin ang senturyon. Panginoon, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May pananalig, may kababaang loob. Si Jesus ang nakasentro, hindi ang katangian ko o ang mga nagawa ko. I do not deserve the mercy of God. Sabi nga sa sulat ni San Pablo sa Romans 9 verse 16, maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw.
Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni Mother Teresa ng Kolkata. Mahal na Jesus, tulungan mong ipalaganap ko ang iyong halimuyak saan man ako magpunta. Punuin mo ang aking kaluluwa ng iyong espiritu at pagmamahal. Maghari ka sa buo kong pagkatao nang lubusang magningning ang buhay ko sa iyo. Magliwanag ka sa akin upang madama ka ng lahat ng makakasalamuha ko. Hayaan mong makita nila, hindi ako, kundi ikaw lamang, Jesus. Manatili ka sa akin upang sa iyong liwanag ako'y magsilbing ilaw sa aking kapwa. Amen.